From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Spiritual revolution? Pagbabago ng espiritu. Anong gagamitin sa pagbabago? Pagsisisi. Anong pagsisisi? Pagsuko ng dating espiritu. Kanino natin minanan dating espiritu? Kay Adan at kay Eva. Kanino minanan ni Adan yun? Kay Satanas. Nalin lang sila. Yun ang pinakadulot-dulo ng lahat ng ating ipinangangaral. Bakit ako nangangaral ngayon dito? Yan ang pinakadulo at ang ating natagpuan ngayon, ang pinakasolusyon. Ngayon, natupad na yung seek ye first the kingdom of God. Now, when you have found that, you have found the kingdom of God and His righteousness. The righteousness of God cannot be had without repentance. Hallelujah. Hindi papasok sa iyo ang katuwiran ng Diyos, righteousness ng Diyos, kung wala ang isang bagong espiritu na dalas pagsisisi. Ngayon, naririto na sa atin yan. Natupad na ang Matthew 6:33. Anong sinabi ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Nakita na ba natin yon? And all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa iyo. Anong mga bagay na yan? Material, financial, at physical. Aha, meron akong ipahahayag sa inyo. Hindi pala ang mga financial at material at physical na pagpapala ng Diyos para sa ibang tao. Iyan ay para sa nakakita lamang sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Kaya ngayon ako'y malaya ng makapangaral ng isa na namang kapahayagan. At ang kapahayagang yan ay ang tinatawag kong financial revolution. Kanino ko'y pangangaral yan? Sa inyo. Kaya
gusto ko, hindi kayo nagdala ng mga sympathizers ninyo ngayon muna. Yung hindi pa na bautismo at hindi pa anak ng Diyos. Kaya kayo muna. Mga bisita nyo, iwan muna ninyo. Kayo muna ang pangangaralan ko nito. Dahil ang ipangangaral ko ngayon ay ang kapahayagan ng Diyos, tinatawag nating financial revolution. Anong financial revolution? Anong spiritual revolution? Pagka-revolution ang pinag-uusapan, may pagbabago ng administrasyon. Administrasyon ni Satanas, yung lumang espiritu, pinatalsik. Hindi impeachment. Revolusyon. Matagal yung impeachment Kasi matigas ang ulo ni Satanas Kaya revolusyon ang kailangan. Kaya ang pastor ninyo, mga kapatid, hindi na ipinagkatiwala ng Diyos sa anumang relihiyon at denominasyon. Ipinatayo mag-isa. Pagkatapos ipangaral ko daw ito sa pagsisisi kahit saan ako pumunta. Ngayon, eto na nga ang nangyayari. Ngayon, sa financial revolution, kayo ay anak na ng Diyos, nakita na ninyo ang kanyang kaliwanagan, hindi na kayo hihiwalay sa isang bagong espiritu, hindi na kayo hihiwalay sapagkat nakapagsisi na kayo, alam na ninyo yan, kahit mamatay pa kayo ngayon. Noon, pagka sinasabi ninyo yon, hindi kayo Nabi nyo, kahit mamatay pa yung biyenan ko, ngayon, tayo na. Kahit pa mamatay ako ngayon, pastor, hindi na ako hihiwalay sa katuwiran ng Diyos. Ipagpapatuloy ko na ito. Hindi na si Satanas ang hari ng ating buhay. Si Jesus Christ ang hari ng ating buhay. Hindi lang siya magligtas, hari, sapagkat ang utos niya ay sinusunod natin na walang question. Walang question. Pagka sinabi niya, sinusunod natin. Sinusunod ba natin ang tithes dito? Utos ba niya yon? Ang mahalin ng kapwa. Mahalin ang kaaway mo. Kahit na yung mga lumalait sa inyo. Mahalin nyo. Kasi utos niya yun Utos ng hari yun, without question. Okay? Siyang magbibigay ng hustisya sa inyo. Basta't sundin lang ang utos niya. Okay, sinusunod natin yun. So ang katwiran ng Diyos, nasa sa atin na. Ngayon, sapagkat nakita ng Diyos, sa inyo na mga anak ng Diyos, nakita niyo kaharian at ang katwiran. Ngayon, ipagkakaloob niya ang kalahati ng verse ng Matthew 6:33, the half of which is not yet fulfilled in the lives of many children of God. And all these things shall be added unto you. So financial revolution is not for other people. It is only for those children of God who have already found the kingdom of God and His righteousness. Hallelujah. Sa una kong pangangaral sa financial revolution, ang ika-cancel ang ating mga utang. Okay. Sino pang hindi nakapagsulat ng kanilang mga utang? Mamaya, isulat ninyong lahat yan. Kukolektahin ko na naman. Wala kayong iiwan dyan. Hindi na kayo nang utang ng bagong utang. Yung dati ninyong utang, isulat ninyo, pagka nasunog yun, simbolo na yun, nawawala na yun ng Diyos. Ika-cancel na ng Diyos yun. Okay? Bibigyan kayo ng Panginoon ng mga pagpapala upang mabayaran ang lahat ng inyong utang. Okay? So, pagka may utang ka, binigyan ka ng pagpapala, iset aside mo ang pambayad doon. Ang sa pagkain mo, sa pamilya mo, then ang iba sa utang. And then wag na kayong ang utang kasalanan. Lahat tayo magsabing, ang utang ay kasalanan. Yan ay bilangguan at tali ni Satanas upang
lalo tayong maghikahos at lalong tayo ay api-apihin. At ibibigay niya sa atin ang kapangyarihan laban sa lahat ng kapangyarihan ni Satanas. Sabi niya sa Luke 10:19, I will give you power over all the power of the enemy. One of the power of the enemy is to put you under death all your life. Ilagay ka sa pagkakautang sa buong buhay mo para hindi ka makakilos. Anak ako ng Diyos, ang kanyang katwiran nasa puso ko na. Pero hindi magawa yung kalooban ng Diyos kahit makapagsamba man lang. Kasi wala kang pambayad ng iyong pasahe sa jeep. Hindi gusto ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos yun. Gusto ng Diyos malago ka na ikaw ay lalakad sa mga pangakong pagpapala. Okay. Everybody say, praise the Lord. Alalahanin mo, sinabi ng Deuteronomy 8:18, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power. Ang lahat ay magsabing power. To get wealth. To get wealth. Pagkakapangyarihan ang binigay sa iyo, you will not earn that wealth. Ba, hindi niyo ako narinig ah. Hindi mo pagsisikapan ang kayamanang ibibigay niya sa iyo. Iyon ang kapangyarihan. You will not work for it. You will not earn it. It is a power. Pakinggan ninyo, maganda yan sapagkat nako. God has given you supernatural, miracle power to get wealth. This power has been made available to all seed of Abraham. Sa lahat ng mga anak ni Abraham. Tayo ba ngayon anak na ni Abraham? Sa pananampalataya, konektadong espiritu natin kay Abraham. Dahil ang pananampalatayang ito galing sa mga Hudyo, pumunta sa atin. Pagka sinabing kayo ay mga anak ni Abraham, mga kaibigan, available, ang ibig sabihin, ang mga pangakong itong binitiwan niya sa kanya, available para sa atin sapagkat tayo ay mga anak ni Abraham. Patunay, Galatia 3:29, and if you be Christ's, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Kung kayo ay na kay Kristo, kayo ay mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Ang kapangyarihan ngayon ay nasa kamay na natin. If you carefully read Deuteronomy 8:17, you will see that the power to get wealth is given into your hands. Basahin natin ang Deuteronomy 8:17 sa English. The might of mine hand hath gotten me this wealth, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Ang kapangyarihan, pinigay na sa iyong kamay. Woo! Hallelujah! These hands have given me supernatural power to get wealth. Lahat ay magsabi, these hands have given me supernatural power to get wealth. Why did I tell you that confession that came out from your mouth? Because that is by faith in Mark 11:23. He shall have whatsoever he saith. Ano man ang sasabihin mo, mapapasayo. Now, don't confuse ability with your own skill. God has given you power, not skill. Baka sasabihin mo, kasi matalino ako, engineer ako, abogado ako, kaya yayaman ako. Hindi katalinuhan ang binigay ng Panginoon sa iyo.
kapangyarihan. Kapangyarihan. Hallelujah. Imumultiply ng Diyos ang kailangan ng anak ng Diyos na finansyal sa pamamagitan ng milagro ng tinatawag na financial harvest. Miracles are always performed by the power of God, not by the skill of man. Ang mga milagro ay palaging ginagawa sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa kagalingan ng tao, sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kaya kayo, kahit wala kayong pinag-aralan, unskilled kayo, kayo ay sakop ng mga pananalitang ito. Pagka binigay sa iyo ang kapangyarihan, hindi ka na kinakailangang mag-aral pa sa universidad para ikaw ay maging isang financial planner. Hindi na kailangan yon. Pagka ang kapangyarihan ibinigay sa iyo, kahit na pinaka mababa kang anak ng Diyos, ang kapangyarihan binigay sa iyo, magkakaroon ng milagro ang buhay mo upang mangyari ang lahat ng bagay na ito. Hallelujah! Ngayon, naniniwala kayo sa mga sinasabi kong ito? Na meron na kayong kapangyarihan upang magkamit ng kayamanan? Ngunit ang kayamanang yan ay merong layunin. Ang layunin ng kanyang mga pagbibigay katuparan sa pangako niya at isa na rito financial revolution ay may layunin. Anong layunin niya? God's purpose for the wealth is to establish His covenant. Upang ma-establish ang kanyang mga ipinangako. Kasi pangako yan. Ang karukhaan ay hindi pangako ng kanyang salita. Hindi niya pinangako na kung maglilingkod ka sa kanya ay magiging dukha ka. Hindi niya pinangako yun. Ang ipinangako niya, I will establish my covenant of prosperity and blessing towards you. Ngayon, hindi pa na-establish sa atin yan. Ito na ang pasimula na ang mga anak ng kaharian ay magsisipagtayo sa kanilang karukhaan at matutupad na ang ipinangako niya na ang mga bagay na ito ay para nga sa atin. Alalahanin ninyo, pangako niya yan. Patitibayin ba ng Diyos ang kanyang pangako? Pagtitibayin niya ang kanyang pangako. Kanino niya pagtitibayin? Sa mga taong naihanda na niya. Sinong naihanda? Tayo. Bakit naihanda tayo? Sapagkat nakita na natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At itong lahat ay susunod sa atin. Noong wala pang pangakong yan, saan ka man pumunta, ikaw ay problema. Problema ng kapitbahay, problema ng komunidad, problema ng pamilya. Ngayon, ikaw ay magiging isang pagpapala. Pinagpapala na ba ang inyong komunidad? Mula ba doon sa squatters area na kung saan nakatira ka, tumayo na ang bahay mo bilang isang house congregation? Naaayos na ba? Binabago na ba? Yung iba hindi pa biglaan, pero yan ay aayusin hanggang sa ang bahay mo ay magbibigay kapurihan sa Diyos. Doon ididikit ang kanyang pangalan. Nawawala na ba yung pugad ng manok sa bahay mo? Pero mo nga naman, no? Lalagyan mo ng Jesus Christ, the name above every name. Tapos kasama yung pugad ng manok. Nakalitaw pa yung ulo ng manok. May mga tapal-tapal na mga yero na puro kalawang. Balong-balong, nandoon ang pangalan ng Panginoon. Kaawa-awa naman. Ngayon, yan ay babaguhin lahat sa financial revolution. Hallelujah. Papalitan, babaguhin. I-overthrow natin ang karukhaan. I-impeach natin si Satanas at ang karukhang dala niya. Amen? Amen. Ikaw ay magiging pagpapala.
Lahat ng kapitbahay mo ay maari mo nang bigyan ng tinapay. Lahat ng mga dukhang kapitbahay mo, maari mo na silang tulungan. Sapagkat aawas at aapaw ang pagpapalang para sa iyo. Anong sinabi niya? Give and it shall be given back to you. Siksik, liglig, umaapaw ang ibibigay ng mga tao sa iyong kandungan. Ano ang gagamitin para magbigay sa iyo? Hindi mga anghel, mga tao. Ibibigay nila sa iyong kandungan. Hallelujah. Hallelujah. Pagka may sumobrang pagpapalang, sobra pa sa pamilya at pangangailangan mo, tingnan mo yung kapitbahay mo. Anong utos ng Panginoon? Love your neighbor as yourself. Pagkatapos siya maglilingkod rin kasama mo. Pagkatapos magiging chapter leader din siya. Pagkatapos magiging house congregation din ang bahay niya. Aayusin din natin yon. Lahat ng mga anak ng Diyos na naging chapter, magtutulong-tulungan tayong lahat sa buong Pilipinas. Sisikapin ninyo kung anong magagawa ninyo. Sikapin ninyo kung magagawa ninyo doon sa pinagtitipunan natin. Giniba na ba ninyo yung mga maliliit na balong-balong nyo? Yung sala ninyo, unahin nyo. Bibigyan kayo ng pera ng Panginoon para gawin yan. Sabagat doon ang pagtitipon sa bahay nyo. Woo! Ilang libo na ba ang ating house congregation sa Metro Manila? Marami na ba? Umuunlad ba? Pinagpapala ba? Idedeposito na ng Diyos ang pagpapala niya sa inyong pamamahay. Hallelujah! Tayo ay gagamitin bilang mga espesyal na anak ng Diyos na mangangalaga sa mga kaluluwa. At sila ay ating palalaguin hanggang sa sila ay maging katulad nating mga manggagawa sa Espiritu at sila ay pagpapalain na rin ng ating buhay na Diyos. Natutupad ba ang kasulatan? Anong sinabi niya sa 1 Peter chapter 2 verse 9? He said, pakinggan niyo ito ay rema na para sa atin. You are a chosen generation. Ha! Everybody say, chosen generation. A royal priesthood. Mga chapter leaders, makinig kayo. Royal priesthood ang nasa sa inyo. Kaya nakakapagturo na rin kayo. Mga maliliit na pastor na kayo. Royal na kayo. Pari na kayo. Ibig sabihin nun, tagapagdala ng mga tao sa harapan ng Diyos. Yon ang royal priesthood. Dinadala mo ang tao sa harapan ng Diyos na magiging kalugod-lugod siya, di magtatagal. A holy nation. Lahat ay magsasabing, a holy nation. Ang Israel, hindi ko matatawag na holy nation. Bakit? Ito ang observance ko doon. Pumasok kami sa isang pamilyang very religious Jew ang tawag. Hindi nag-aalis ng kipa, yung may balot sa ulo. Kipa ang tawag doon eh. Ay, ibig sabihin, religious yun. Talagang, pagka nagdadasal, talagang nagkakanduduling, mga kapatid. Pero ito napansin ko. Pagkatapos ng kanilang pagdadasal, na hindi mo makalabit, talagang dasal ng dasal. Hala! Pumunta ka doon sa Wailing Wall, naku, ang ulo nila, malapit nang mauntog doon sa wall. Pumunta kami doon sa bahay nila. Pagkatapos, mga kapatid, pinaka-religious daw na pamilya yon. Pagkatapos namin kumain, ayun, nagtipon na sa sala. Ang sigarilyo, ang hahaba. Pinausukan kami, mga worker. Nagkakanda, ubo-ubo kami doon. Sila Niddi, ako, sila Marlon. Naku,
Nag-uunahan kami doon sa bathroom. Dahil parang chimney yung mga tao. Bago lang nagdasal, bago lang umawit sa Diyos, ayun, doon may mga koser-koser pa sila. Anong koser? Yung mga pagkain nila, talagang, ano yun? Ordered. Hindi ka makakakain ng karne pagka uminom ka ng gatas, hindi pwede pagsabayin. Kung kumain ka ng karne, kailangan uminom ka ng gatas after 4 hours pa muna. Ganon sila ka-stricto sa mga pagkain. Pero sa sigarilyo, aba nako, ang hahaba. Woo! Religious na. Yung may mga tabong haba, naku, malapit ng mauntog. Pagkatapos nagdasal, sumabay pa sa akin. Umupo muna sila mga kapatid. Pagkatapos kumuha na ng mga Marlboro nila. Naku, nagpausok na. Hindi nila alam, templo ng Diyos ito, kung hindi ingatan nilang pagkain papasok sa kanilang katawan, bakit hindi nila ingatan yung kanilang mga baga na magkakakanser? Pilipinas, taga dito ako. Naoobserbahan ko ang lahat ng mga religious dito. Halos lahat ng Pilipino, mga religyoso. May relihiyon lahat. Anong nakikita ko? Walang kaibahan sa mga Hudyong naroon. Habang nagsasamba, pagka naisipang lumabas muna, bakit? Masakit ang ulo ko, magsisigarilyo muna ako. O recess muna. Pagkatapos ng Bible study, recess muna. Maglabasan sa napakagandang mga katedral. Anong ginagawa? Ayun, nagre-recess mga kapatid. So hindi ko matatawag na holy nation to. Hindi holy nation yung Israel, hindi holy nation to. Kailangan merong lilitaw na holy nation. Na paghaharian ng kanyang kalooban. Walang bisyo. Malinis ang loob-loobin. Sabi ng Panginoon, hindi ang nakapagdudumi ang pumapasok, kundi ang lumalabas. Kailangan ng holy nation ito, hindi marunong magmura. Kailangan ng holy nation ito, malinis ang puso at kalooban. Kailangan ng holy nation ito, nagbago ang kanilang espiritu na nakapagsising mula sa Kanya. Kaya wala po ako nakikita, kundi ang mga sakop ng kahariang tunay na nakapagsisi na ngayon ay Kanyang pinaghaharian ang magiging isang banal na bansa. Kaya lahat ng pamamahay ng mga anak ng Diyos i-convert into a house congregation because we are a royal priesthood. Ang mga kapitbahay natin, ang lahat ng nasasakupan ng bahay natin, nung dadoon na i-influensya ng mga katabi nating bahay, dadalhin nating lahat sa paanan ng ating buhay na Diyos. Yan, royal priesthood yan. Tuturuan natin ang kanyang mga kalooban. Amen? Tuturuan natin na hindi lang hanggang sa pagiging religyoso, kundi dapat talaga may pagbabago. Iyon ang pakay ni Jesus Christ, bakit siya pumunta rito at bakit siya pinako ng mga Hudyo. Ako nga, nung nagtatagal na ako doon, mga kapatid, sabi ko, kaya pala pinako ang Panginoon dito. Dahil ang mga Hudyong ito napakalapit sa bibig, pero ang mga puso napakalayo naman. Amen? Malayo sila. Hanggang ritual lang din pala sila. Biro ninyo, pumunta kami sa Tomb of David. Napakarami nananalangin doon. Nung pumasok kami, tiningnan kong ganon. Ganon din. Ganon na ganon. Nung nasa tabi ako, tinitingnan ko ganon ako. Nananalangin siya, sabi niya. Habang tinitingnan ko, lalong lumakas yung ganon niya. Hindi siya nakakonsentrate sa Panginoon. Akong tinitingnan niya, alam kong wala sa puso niya yung dinadalangin niya dahil nakatitig sa akin eh. Hallelujah.
Hallelujah! At lahat tayong mga anak ng Diyos, sa atin ipagkakatiwala ang mga pagpapala na ngayon ay nasa kamay ng mga masasama sapagkat tayo ay maaari ng pagkatiwalaan. Hallelujah! Bakit ipagkakatiwala niya sa ating mga kamay? Sapagkat sa ating kamay, ipagkakatiwala rin naman ang pagpapalaganap ng magandang balita sa buong sanlibutan. Woo! O, mga anak ng Diyos, mag-ingat-ingat kayo sapagkat marami pang mga bagay na ipahahayag ang Diyos sa inyong napakaganda. Naniniwala kayo, evangelize natin ang buong sanlibutan? O baka PCM lang at mga BSGL dito sa Maynila ang gagamitin ng Diyos? Mga chapter leaders dito. Tag-iisang eroplano kayo, dadalhin kayo sa isang bansa, mag-evangelize lang. Hallelujah! Biro ninyo, hindi ma-evangelize ang lahat ng anak ng Diyos, mga tithe givers. Walang hindi isa ditong hindi nagbibigay ng tithes. Sapagkat yan ang susi, alam natin, susi ng pagpapalang makapag-alis ng ating financial na pagkakasumpa. Hallelujah! At ang mga pagpapalang yan ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Ibibigay ba niya sa atin yan? Ano ibibigay niya? Perang sobra-sobra. Itong mga hypocrite na mga mangangaral, pagka ako'y nangungusap ng pera, galit na galit. Bakit daw pera ng pera si Kibuloy? Bakit? Kasi tapos ng spiritual revolution eh. Yung spiritual na pinag-uusapan, tapos na sa atin yon. Dahil nasa sa atin na, hindi na natin pwedeng balik-balikan pa sapagkat nasa sa atin na, isinasabuhay na natin. Ngayon, isa na naman ang ating kailangang dadaigin. Kailangan yan ay makonquer. At yan ay hinahawakan ni Satanas. At yan ay mga pagpapalang hindi dapat sa kanyang kamay, dapat nasa kamay natin. Gusto kong makita isang araw, lahat ng bahay ng mga anak ng Diyos ang siyang pinakamagandang bahay sa kanilang lugar. Bakit? Sapagkat sa kanyang bahay, sa labas ng bahay, makikita ang isang karatula na may liwanag. Merong ilaw sa loob, sinasabing Jesus, Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Kailangan pinakamagandang bahay mo doon. Gagawin man ng Diyos yan? Walang isamang bahay dito ng mga anak ng Diyos na hindi babaguhin. Pakinggan nyo, financial revolution to. Pagka may revolution, may pagbabago. Lahat ng balong-balong gibain! At itayo ang bagong bahay. Bagong bahay na kung saan pupurihin siya. Bagong bahay na may kortina. Bagong bahay na sa loob pagpasok mo, mga kapatid, napakaluwang ng sala. May mga upuan doon, may mga Biblia doon. Pagkatapos nakalagay ang pangalang yan, the Kingdom of Jesus Christ. He is Lord here. Pagtutulong-tulungan natin yan sa buong Pilipinas. Woo! Kala ninyo mga kapatid, anong sinasabi ng banal na kasulatan? Sinasagot daw ng pera ang lahat ng bagay. Biblical ba yun? Ecclesiastes chapter 10 verse 19, money answereth all things. Kung ginagamit ng masama ang pera, gagamitin natin sa mabuti. Marami bang kaluluwa ang maliligtas pagka tayo ay pinagkalooban ng maraming pera? Hindi natin gagamitin sa kasino yan. Gagamitin natin sa kaligtasan ng maraming kaluluwa sa buong sanlibutan. Kaya hindi tayo natatakot mangusap patungkol sa pera. Tingnan niyo yung mga hypocrite na itong mga pastor na ito, ng mga mangangaral na ito, sinasabi nila, naku, puro lang na perang pinag-usapan natin. Bakit hindi?
Sapagkat tayo gagamitin ng Diyos. Bakit hayaan natin mga inchik lang ang mag-uusap patungkol sa pera? Kaya't sila lang ang may pera. Tayo namang mga anak ng Diyos, nangungutang sa kanila. Hindi na pwede yun. Bakit? Sinabi ng banal na kasulatan, pakinggan ninyo. Nakikinig pa ba kayo? O gusto na ninyong huminto ako? Anong sinabi niya? Kikinig kayo, ha? Okay, babasahin ko sa inyo. Huwag kayong mainip. Malhahalagang bagay ito. Taku, mga kapatid, galit na galit si Satanas sa pangangaral na ito. Medyo kinakabahan nga ako ngayon eh. Pero yung kaba ko, kaba ng pagpapala yan. Hallelujah. Anong sinabi niya? Pagpapala na ito. Financial revolution to. Kasi natatapos na ang mensahe ng spiritual revolution. Nakokompleto ko na. Kahit saan kayo pupunta riyan, ang kaluluwa, kahit saan pupunta riyan, sa spiritual revolution, may sagot para sa kanya. Pagka bumakslide ka, may sagot ka. Kung wala ka na sa butil, saan ka pupunta? Balik sa lupa. Wala ka nang pupuntahan na ibaba. Mabuti pa kung dahon ka, meron ka pa pupuntahan. Saan? Sa katawan. Kung katawan ka, meron pang bulaklak. Kung bulaklak ka, meron pang busal. Kung busal ka, meron pang butil. Kung butil ka, patuka na lang kayo sa manok. Ngayon, etong sinabi ng Panginoon, pakinggan nyo. Sinabi niya, and the Lord shall make thee the head, not the tail. And thou shalt be above only. Mapaypaybabaw ka lang. And thou shalt not be beneath, if thou wilt hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day to observe and to do them. Ito pang napakaganda riyan. And the Lord shall open thee his good treasure, verse 12, the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand. Pagka hinawakan mo ang maliit na gatas sa kamay mo, sinabi mo, pagpapalain mo ito, O Diyos, isang araw, may factory ka na ng gatas. Hinawakan mo ang tubig, sinabi mo, pagpalain mo ito. Naku, may purified water company ka na isang araw. At ano ang sinabi niya sa verse 12? And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Woo! Alam tayo magsabing, woo! Hallelujah. At pagka sa pagpapalang ito, ang kailangan mo ay naroroon na lahat, ibibigay ng Diyos. May sobra pa. Mabayaran mo yung utang mo, may sobra pa. At ibibigay pa ng Diyos sa iyo. There will not only be enough for your own needs, but plenty left over to give joyfully to others. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. So, ang kapangyarihan ngayon na ibibigay ng Diyos sa atin, it is the miracle that breaks the power of death. Ang lahat ay masabi ng milagro, nagigiba sa kapangyarihan ng utang. At ang milagro, upang umangkin ng kayamanan. Palakpakan natin siya. Okay, nangangalahati pa lang ako. Sa mensahe ko. Magtitiis ba kayo? Saan kukunin ng Panginoon ang pera? Sige, magtanong kayo. Saan kukunin ng Diyos ang kayamanan na ipagkakalob sa kanyang bayan? Alalahanin ninyo, financial revolution ang pinangangaral ko ngayon. Meron pa ba kayong tanong sa spiritual revolution? Meron pa? Religion ba? Denominasyon ba? Ano?
Bagong espiritu. May mga bagong espiritu na ba kayo? Anong pangalan ng bagong espiritu yan? Binigay na? Napifeel na ninyo? Tinuturuan kayo? Kung saan sumunod? Paanong sumunod? Ngayon, balik tayo sa financial revolution. Saan kukunin ng Diyos ang mga pag-unlad na ibibigay niya sa atin? Basahin natin ang Proverbs 13:22. Ang mabuti ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. Ang lahat ay sumabay sa akin sa verse na ito. At ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. Sa English, the wealth of the sinner is laid up for the just. Ang kayamanan ng makasalanan, iniipon niya para iwan sa ating mga matutuwid. May anak ng Diyos sa ibang bansa, hindi ko nasasabihin kung saan, para hindi siya mabulgar. Katulong lang siya. Mayaman yung amo niya. Dahil napakamatapat niya, dahil anak siya ng kaharian, hindi siya nagluloko, hindi niya niloloko yung amo niya. Ang amo niya, walang anak, walang kamag-anak. Ewan kung bakit wala. Aso lang ang kasama sa bahay. Matanda na. Malapit ng mamatay. Alam niyo kung saan niya iniwan ang kanyang kayamanan? Doon sa anak ng Diyos na member ng kingdom, nakatulong lang sa bahay. Ngayon, siya na ang may-ari. Walang talent yun, made lang yun. Hindi niya pinaghirapan yun. Ngayon, iniwan sa kanya. Nagpapasimula na ang financial revolution. Hallelujah. Hallelujah. Having exact knowledge where the finances you need will come from is not important. What is important is to know who will cause them to be given into your hand. God is the one that will bring them forth. It will be by His miracle power that you will receive them. In His Word, God tells us, where will we get these riches? He said there are massive amounts of wealth in this world, and He is about to transfer them to His children. Ililipat ang mga kayamanan ng masasama sa kamay ng mga anak ng Diyos. The wealth of the sinner is laid up for the just. Proverbs 13:22. Proverbs 28:8. He that by usury and unjust gain increaseth his substance, he shall gather it for him that will pity the poor. Ang nagpapatubo, pagka hiniraman mo, 5-6, tubo ng tubo, iniipon niyang kayamanan niya para sa may awa sa mga dukha. Pagpapatuloy natin ang ministry to the poor, may awa sa dukha. Isang araw, ipagkakaloob ng Diyos sa iyo yan upang ikaw ay magamit na instrumento ng kanyang kaharian sa pagpapalaganap. Itong mensaheng ito, malalim na ito. Napakalalim nito. Hindi ko dapat sana ipangaral ito sa mga Pilipino. Pero dahil ito ay pinagkaloob ng Diyos sa atin, para sa atin. Bakit? Kasi dito, pagka nangaral ka ng ganito, sinasalangsang mo yung mga kaugalian at katuruan na binigay sa atin ng mga Espanyol. Anong sinabi ng mga, hindi Espanyol, ang tawag ko ngayon sa kanila, mga Espanggol. Anong pinituro nila sa atin? Na kayo ay mananatiling dukha, sapagkat pagkadukha kayo, diyan lang kayo kalulugdan ng Diyos. Pagka kayo yumaman, masama ang loob ng Diyos sa inyo. Hindi po tama yon. Hindi pangako ng Diyos yun. Kaya tayo ay naghihikaho sa bansang ito, kaya't napakaraming krimen ng dahil sa karukhan.
Naghahari si Satanas sa isang bansa na kung saan ang karukhaan ay siyang naghahari. Sapagkat ang lahat ng krimen naririyan. Pero tingnan ninyo, aalisin ang krimen ng Diyos sa loob ng kanyang bansa. Sino yan? Ang kanyang kaharian. Dito gaganapin niya ang kanyang dakilang kalooban. Ito ang mangyayari sa atin. Get ready. Everybody says, get ready. Get ready. God is about to release great sums of wealth into your hands. How do you get your share released to you? By giving. Everybody says, by giving. Anong prinsipyo doon? Luke 6:38. Anong sinabi ng Luke 6:38? Sumabay kayo sa akin. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men. Yon ang sikreto. Shall men. Mga tao ang magbibigay sa kamay mo. Shall men give into your bosom. Sa kandungan mo, ibibigay sa iyo. For with the same measure you meet, it shall be measured to you again. Okay. Sino ang mga men na ito, mga taong ito? Mga unbelievers. Men, lost men, will give into your bosom with the same measure that you have given into the gospel and the propagation of it. Ready or not, the great end-time wealth transfer awaits the obedient children of God. He wants you out of debt so you can be a blessing. Ngayon, kung paano ipinahayag sa akin ang spiritual revolution na ngayon ay nagkaroon na ng katuparan, ang financial revolution ay naipahayag na at ang mga mensaheng naririto. Marami pa akong ihahayag sa inyo ng ayon sa tinatanggap ko namang mula sa Kanya. Handa na ba kayo? Ang lahat ng handa, itaas ang dalawang kamay. Nakataas ang dalawang kamay nyo. Ama, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga anak ninyo. Lahat ng mga kamay na nakataas ngayon, lahat ng members ng inyong kahariang naririto. Pagkaloob na sa kanila ngayon ang kapangyarihan sa financial revolution na inyo pong gigibain at inyong lalansagin ang kapangyarihan ng karukhaan sa kanilang buhay. At ngayon, ililipat na ang inyong mga pagpapalang nagmumula sa inyo para po sa kanila. Ito ay pagtupad ng inyong ipinangako sa amin na makikitaan ninyong ngayon ay nagpapasimula na ang kalooban ninyong natutupad sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Hallelujah. Pagkatandaan ninyo mga anak ng Diyos, ang milagro ng pagkakautang, ibibigay ng kapangyarihan ng Diyos upang lansagin ang pagkakautang, milagro yan, at ang milagro sa pag-angkin ng mga pagpapalang finansyal ay nasa inyong mga kamay. At ang paglilipat niyan ay nasa Diyos at handa na niyang gawin ito sa mga sandaling ito. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Kompleto na ang spiritual and financial revolution. At ang Matthew 6:33 ay nagkakaroon na ng katuparan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, spiritual revolution. And all these things shall be added unto you, financial revolution. Tayo ay isang bansang banal na tinawag ng Diyos sa Kanyang pangalan at kayo ngayon ay naririto upang ang pangakong ito ay may sa katuparan sa inyong mga buhay. Habang nakataas inyong kamay, tanggapin ninyo ang kapangyarihan ng pagpapalang yan. Jesus' name. In Jesus' name. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father,
You have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.